Guys, anong ginagawa nyo? Naka-video ka. Naka-video ka nga. Hindi nga, naka-video ka nga eh. Ano ba yan? Video lang, isa-isa. Isa? Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, makikita nyo kung paano kami gagawa ng kamay na wax figure gamit ang kandila. Kung curious kayong malaman kung paano, keep watching. Para sa project na ito, kailangan natin ang mga sumusunod na materials. First, kandila o candle wax, patungan o flat surface to work on, panluto if you're melting the wax, tools like say spoon o spatula to shape it. Mga materials one by one, step. Inyong subaybayan ang palpak na scientist. Please watch this. Doktor na ngayon. O, tabi-tabi yung doktor. Scientist, the scientist. The scientist. So inyo po nakikita mga kaibigan, kami po ay nagtutunan ng mga bloke-bloke ng wax. At ang gagawin namin ay sasaboy namin kayo po ay buksan. Wax, kandila yan! Stop it. Wax na. Tanga, saan ba gawa yung kandila? Obo. Natrastok ka. Bawal magmura sa vlog ko ah. I'm so sorry. My fault. First, kailangan natin tunawin ng mga kandila, i-prioritize na pag-ingatan at paghawak ng mainit na wax. Initin natin ito sa slow heat hanggang maging liquid. Ngayon, habang mainit pa ang wax, magsisimula na tayo mag-form ng kamay. Gamitin ang iyong mga kamay para ulmahin ang wax, pero mag-iingat dahil mainit siya. Show your mold the wax into shape of the hand. You can speed this process for fun effect the video. Once na-form na natin ang kamay, kailangan na nating ilang minuto para sa harden ang wax. Pwede natin itong i-touch up para maging mas detail. Pagkatapos ko masilip ang kamalian ng ating scientist, nagmelt na yung wax. We have to wait for about 5 minutes before we pour into the mold. Medyo exciting na tayo pero hintayin muna natin. Tayo sa ating mga scientists, confidentially pouring the melted wax. Ayan ang ating masterpiece. Tama na siguro na ito. Suddenly, you freeze realizing something wrong. Habang nilalagyan ng wax ang ating bida, feeling ng scientist, perfect na. Pero ako, bilang taga-video, nahihirapan na siya. Sobrang init ng wax at walang cotton. Baka kaya ko pa. Walang problema, sabi ng scientist. Habang patuloy ang waxing si bida, nangingiyak-ngiyak na ito sa sakit, sobra. Tapos ako, sabay tawa sa likod ng camera. Kaya wala palang cotton, may bago silang technique. Painful wax challenge ha. Sabi ko na nga ba, hindi alam ang pinagagawa ng ating scientist. Kaya, nagpapayabangan pa ang mga dalawang ito. So yan mga katropa, nakikita nyo naman, pinagpapatuloy pa nila ang kanilang ginagawa. Pag ito nakita ni ma'am, lagot na tayo nyan. Habang naglalagay ng wax ang ating scientist, tawanan kami ng tawanan. Ganito gawin nyo, ganito, sabi ng scientist, feeling expert na expert. Tapos bida, medyo nagiging pabibo pa. Ah, ganyan ba? Sige, tignan mo. So nakikita nyo naman ang mga ginagawa ng ating mga katropa dito. Sobrang dami nakialam, pabida-bida dito. Hindi na alam kung sino yung sisisihin natin, lagot na. And then ako habang nagpipilm, hindi ko na alam kung anong gagawin ni scientist sa susunod na instruction, pero may moment na parang gusto niyang i-apply lahat ng scientific theories niya. Ganito kasi dapat yan, perfect angle, perfect temperature, sabi niya, habang si bida halatang sumasakit ng balat. Tapos ako sabing, sige nga, expert, gawin mo pa? Sige, bida, nagpapabibo pa, tingnan mo, kaya ko to. Syempre, sa mga nagtatanong, bakit nga ba tayo naguhulma ng kamay gamit ang wax o tunaw na kandila? Hindi lang para sa art of project yan ha. Seryoso, ginagamit ito para makuha ang eksaktong detalye ng kamay o fingerprint ng isang tao.
Kung criminologist ka, kailangan mo ng perfect mold, hindi pwedeng para kumuha ka ng kamay. Kaya, tunaw na wax o kandila ang perfect. Pero, syempre, parang arts and crafts lang yan. Kung tunaw ng kandila, may halong burn o sensation pa. Pero joke lang. Yan ang mga paraan para makuha ang precise mold na magagamit para sa mga forensic investigation. Kaya, ready na tayo mag-mold ng mga kamay, hindi mga kandila. Nako, grabe. Parang eksperimento ni mad scientist ang ginagawa nyo. Kung wala kayong cotton, baka pati balat nyo maging wax sculpture na. Lagot kayo kay ma'am pag nakita niya na to. Di ko na alam ang magagawa natin ngayon mga ka-brothers. At syempre sa mga viewers at manonood natin dyan, at lalong-lalo na sa mga bata, wag na wag nyong gagayahin ang ginagawa ng mga kalokohan ng mga tropa. Guys, nangangamoy yatang mababash ako ngayon. A little longer than a few minutes later. Wala nga nagpapaypay. Guys, bye-bye! Nanginginig yung kamay ko. Natatawa pa talaga kayo Kayo ang natatawa nito. Pag ito talaga. Unang-una naman mga ka-brothers, alam naman natin na pinaliwanag ni ma'am ang bawat step by step. Okay, first things first, kailangan natin yulma ang wax. Siguraduhin na kahit anong shape ang gusto mong gawin, kailangan matigas siya para ma-hold ng maayos, sabi ni ma'am. Ngayon, i-apply natin siya sa mga surface na dapat smooth ang pag-apply. Hindi pwedeng magmadali para hindi magka-bubbles o mag-messy. Diba sabi pa ni ma'am na maglalagay tayo ng bulak, kaya pinabili tayo nito. Kapag nag-a-apply, ayan muna nating matuyo ang konti. Kailangan mag-set siya bago natin tanggalin. Hindi pwedeng mabilisan. Huwag kalimutan i-check kung maayos ang wax bago ito alisin. Kung hindi pa siya solid, baka magka-problema ka at mag-uulit tayo sa step. Pag okay na saka na mo na lang alisin dahan-dahan para hindi masira ang mold ng ginawa mo. At yun mga ka-viewers, nakita nyo naman kung gaano kalaga ang pagsunod sa bawat step ng wax procedure sa mga gumagawa nito. Tandaan, ang tamang proseso at napakalaga para hindi tayo magkamali at maiwasan ang aksidente. Lagi rin mag-ingat lalo na kapag may mainit na materials para sa safety tayo habang gumagawa. Kaya sumunod, follow the instruction at huwag nang gumawa ng shortcuts at salamat sa manonood. And see you next video. Ingat! Ano yung procedure? Ano yung procedure? Oh, kumusta yung kamay mo? Sakit. Maluto na pre. Maluto na pre. Hugasan mo yan para magbalo. What? Mas masakit pa yung iniwan ka? Aray! Aray! Ano yung reaction para mo yan pre? Aray! Ay! Iba yun.